Okay, ang ating theme for this whole month hanggang February is the goodness of God. Sa mga ganitong times ng pagsubok at talagang hard choices, papaano mo makikita ang goodness of God? Ang ating topic for today is entitled, God of Good Works. Isang verse yung tutukan natin, pero let me read sa inyo yung few verses around. Philippians chapter 1, verses 3 hanggang 7, pero verse 6 ang gusto kong mastina natin. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart. For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. In Tagalog, okay, hindi yan NBB tag. Ayun, bago na pala. Okay, pwede bang hirap na natin to doon? Okay na ako dito, para meron sila nakikita na. Okay, thank you, Brill. Philippians 1:3-7, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nanalangin para sa inyong lahat dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Now, here's verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nakabilanggo na. Now, yung key verse natin, mga kapatid, Philippians 1:6, again. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Main idea, mga kapatid. The goodness of God manifests in His good works from start to finish. Sabihin nyo nga, from start to finish. In Tagalog, ang kabutihan ng Diyos, okay, listen very carefully, huwag nyo skip yung isang segundo ng mga ginagawa natin dito. Ang kabutihan ng Diyos ay makikita sa Kanyang mabubuting gawa. Mula sa simula hanggang sa wakas. Sabi nyo nga, mula simula hanggang wakas. Noon, ngayon, okay, follower kayo ni Now, itong main idea natin, itong pinaka-main thought natin, mga kapatid, inisip ko, okay, isang buwan natin nag-uusap tungkol sa kabutihan ng Diyos. Meron pa pag-uusapan ako sa damakmak, mga kapatid. Ang gusto kong maging maunawaan natin ngayon mula sa Panginoon ito, itong kabutihan ng Diyos, yung pagiging mabuti ng Diyos ay hindi lang pinag-uusapan na parang, ay, ang bait ng Diyos, okay. Pero ang tanong, anong pruweba na mabait ang Diyos? Naniniwala ako mabait ang Diyos sa akin, Joanne, at papatunayan ko sa'yo, bakit? Kasi nararanasan ko siya mapa-church, family, personal. Hindi hahayaan ng Diyos na nananampalataya ka lang sa Kanya, Leonard. Papatunayan niya sa'yo kung sino siya. Amen. At hindi pa tapos ang Panginoon para patunayan sa atin kung sino siya. Amen ba, Francis? Marami pa, bro. Okay? Kung sa palagay mo, alam mo na ang tungkol lahat sa Diyos, of course, di natin sasabihin yon. Pero ganun pa man, hindi pa rin totoo yun.
Kahit sabihin natin na, anak ko, pastor, matagal na akong Christian, alam ko, nakilala ko na si Lord. Wala ka pa sa nikatiting noon. At ang pamumuhay mo ay magpapakita kung nararanasan mo ba talaga ang kabutihan ng Diyos, Kuya Ronnie. Yung the way kang magsalita, the way kang mamuhay, the way kang makitungo sa ibang mga tao, the way na ang aksyon mo nakikita o hindi ng ibang tao, kung ano ginagawa mo sa harap at sa likod, yun ka. Bakit? Nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos ay nagmamanifest or makikita mo, mapagmatsyagan mo. Makita niyo po, Nanay Telma, amen po ba? How to get deeper into God's goodness. How do you get deeper ba? Okay? Papaano ka mas lalalim? Okay? Or in other words, you need to get deeper into God's goodness. Now, 3 things ang nakikita natin sa iisang verse na ito. Okay? Again, basahin natin yung Philippians 1:6. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion. Okay, ready na ba kayo? Ready na ba kayo, Ate Chay? Na malaman, paano ba ako mas lalalim sa Panginoon? Hindi kaya okay na ako, Pastor? If you think you're okay, you're not okay. Okay? Kung sa palagay mo, okay ka na ngayon, I don't think so. Kasi meron ka pang iyo okay. At hindi pa na ipapakita ng Diyos. And how I wish, kung si Lord na magsalita, how I wish na mas maparanas ko pa kay Liza ang kabutihan ko. Pero minsan mayroong mga qualifications, may mga requirements, may mga, kung sa school, may prerequisites si Lord para ipakita niya yung certain na kabutihan niya na to. Yung general na kabutihan niya, Mia, is for all. Everybody. May ginawa ka mabuti, anak ka niya o hindi ka niya anak, magiging mabuti sa iyo ang Diyos. Pero there are certain goodness of God, again, na para lamang sa mga anak niya. And Philippians 1:6, ito yung verse na to. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kailangan mo maunawaan to. Kung hindi pa, maging anak ka muna ng Diyos. So getting deeper into God's goodness, number 1. The sureness of the goodness of God. Sure ba talaga to? Guess? Sure ba talaga si Lord sa kanyang pinagsasabi? I mean, sa dami ng promises niya, all 7,000, 8,000, alin man doon, promises ng Panginoon, sure ba talaga siya doon? May other verse sa Bible lang sinabi ay, all of God's promises are yes and amen. Lahat ng pangako ng Panginoon dahil kay Jesus, ito ay yes, ito ay oo, at ito ay amen. Now, tingnan natin. The sureness of the goodness of God. Tingnan niyo yung verse. Sabi niya, and I am sure of this. Now, let me tell you about the author. Si Paul ay apostle. Ipinanganak siya around AD 14. Ngayon ay AD 2024. So that was 2010 years ago. Okay? 2010 years ago, pinanganak si Paul. Si Paul ay namatay around AD 67, somewhere doon. So, medyo bata pa siya nang namatay. Okay? Pero bata rin siyang nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Nung siya ay 34 years old, that's AD 48. Nagkaroon siya ng first missionary journey na halos buong Europe ay inikot niya. Siya ay nag-tour, European tour. Noong AD 51, siguro mga 37 years old na siya, nag-second missionary journey siya, European tour again yon. Nung siya ay 41 years old, nag-third missionary journey siya. At ang sumunod na taon, hindi na siya makapag-missionary journey. Alam niyo kung bakit? Nakakulong na siya. Jerusalem, and then nalipat na siya ng Rome. For so many years, may house arrest siya, meron siya nakulong talaga sa Jerusalem, at meron pa siya nakulong siya sa Rome for so many years. Pero yung pagkakulong niya na yon,
lahat ng mga top officials, inisa-isa niyang sharean ng Word of God. Kumbaga, nung hindi siya nakakulong, hindi niya ma-reach out yung mga yon. Hindi niya ma-sharean yung mga sila Caesar, yung pinaka-emperor, hindi niya ma-sharean sila Augustus, hindi niya ma-sharean yung mga governor ng iba't ibang lugar ng Judea. Pero nung siya ay nakulong, nakausap niya direkta yung mga yon. At may isang mama doon, isang governor, ang sabi niya, sa maiksing panahon ba, Paul, gusto mong kumbinsihin ako na sumali dyan sa sinasabi mo? Sabi niya, short time or long time, gusto kong maging katulad kita, except sa mga tanikalang ito. Ganun ka-bold si Paul. At nung sinabi niya, I am sure, back up yun mga kapatid, ng ilang dekadang karanasan tungkol sa Diyos. Shipwreck siya how many times? Siya ay persecute ng mga Pharisees, ng mga Hudyo, at siya'y tinuka ng ahas. One time, nagsisiga sila. Imagine niyo to na shipwreck yung kanilang ship. Napunta sila sa island ng Malta hanggang ngayon sa mapa ng Mediterranean Sea. Makikita niyo pa rin yun. Habang sila ay nagsisiga, nagbo-bonfire sila doon dahil sobrang lamig, biglang may lumabas na ahas at tinuka si Pablo. Sabi nung isang marites, nako, hindi namatay sa shipwreck, hindi namatay sa pagkakulong. Namatay na siya, mamatay to sa ahas. Ang ginawa ni Pablo, I don't know, sa braso ba siya kinagat? Somewhere. Sinake niya lang, and then tumayo siya at tumalis. Inaantay nilang mamatay ilang segundo, hanggang makabalik sila sa room, hindi namatay si Pablo. Napatunayan ni Pablo, maski ahas na makamandag, wala siyang pakialam. Kasi may mission pa sa pagdating niya ng Rome. Siya yung nagsabi ng, I am sure of this. Hindi lang yung kaboborn again kahapon o para nakinig lang ng Bible study and then I am sure na agad. Yung nagsalita rito ay back up ng maraming trials and persecutions. Sabi niya nga 39 lashes plus 1, lamang siya. At ang sabi niya, I am sure. Now the question is, do you want to be sure? God is surely good. Now who testifies? Si Paul. And who leads other people to the Lord? Wala na si Paul ngayon, mga kapatid, sadly. Pero alam niyo, may mga tao pa magdadala ng kabutihan, ng kwento tungkol sa kabutihan ng Diyos. Alam niyo kung sino? Pakitingnan yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mukhang ikaw ata yun. Amin ba kayo, Ronnie? Mukhang ikaw ata yun. Amin ba, Ate Helen? Tingnan mo yung katabi mo, yung pader. Mukhang ikaw ata yun. Naku, pastor, walang may hita sa akin ng Panginoon, walang kwentang buhay Kristiyano, wala kang ako story. Nahiya nga ako mag-testimony Nahiya nga ako mag-pray sa harapan O di wag ka mag-pray sa harapan, sa likod ka mag-pray. Pastor, nahiya akong tumayo sa harapan, o di maupo ka sa harapan. Pastor, mahiyain ako O di sharean mo lahat ng mga mahiyain sa San Martin. Sa Marvex. Walang dahilan, mga kapatid. Pastor, hindi ako marunong magsalita. Sasabihin, Lord, sino ba gumawa ng dila mo? Bakit pag sa kapitbahay mo, hindi dila mo, talagang hindi nagtatagpo, talagang gumagano-ganon talaga. Diba? Pag naglalaro ka nga talaga sumisigaw ka ng hating gabi na, sumisigaw ka. Yeah, I know some people na sumisigaw, bigla ako nagigising minsan. Ano yun? Okay, yun pala yung anak ko lang sumisigaw, may kalaro sa ano. I mean, you need to be sure. Huwag ka lang umasa na ang mga character sa Bible, sure nila. Ikaw din. Kasi gusto ng Diyos na yung naranasan nila ay maranasan mo rin except for the change, siguro. Hindi mo kailangan matanikala dahil sa salita ng Diyos. Ang kailangan mo maging malaya ka. Amen? Andiyan ba kayo? Pakitinan yung katabi mo.
Sure ba ang kabutihan ng Diyos? Okay. Sa isip ninyo, magbigay kayo o mag-isipin nyo ang dalawang pinaka-fresh na ginawang mabuti ng Diyos sa'yo. Recent. O anong naalala mo? Dalawang mabuting ginawa sa'yo ng Diyos. Yung dalawang hindi mo kalimutan kahit na 20 years ago na yan, 10 years ago, whatever. Basta at least dalawa. Now, here's another question. Sa palagay mo kaya, yung galawan ng Diyos na yon ay pagpapakita na mabuti ang Diyos sa'yo? The next question na ito. Tama na ba yon? Okay na yon? Ayaw nyo na? O gusto nyo pa ng marami pang kabutihan ng Diyos? Sino nagsabing gusto ko pa ng konti lang? Okay. Sino nagsabi, pakita sa kamay? Sino nagsabing, wag na? Okay. Pakitaas ng kamay. Sino nagsabi ng, marami pa, pastor, ang gusto ko? Yun, talaga naman. Amen. And how I wish na after this and the next months to come, ay mas maging malaya ang Diyos na gumalaw sa buhay mo. Let's continue. Number 2. God begins His good work. That He who began a good work in you. Now, this is interesting mga kapatid. So, God began a good work. Anong ibig sabihin nun? Jonah. Ibig sabihin ba nito, Pastor, si Lord ang nagsimula ng mabuting gawain sa buhay ko? Yes. Elsewhere, tinuro ni Pablo na yung kakayanan mong manampalataya sa Diyos ay binigay din sa iyo ng Diyos. Yung pribilehiyo na makapasok at makaunawa at makarinig ng salita niya ay ibinigay sa iyo ng Diyos. I mean, kung hindi ka binigyan, Brel, ng karapatan ng Diyos na makapakinig ng salita ng Diyos, wala kang makapakinggan. And you will die in your sins. At ikaw ay mapupunta ng impyerno. At dito pala sa mundo na to, mararanasan mo na yon. But, the Lord is good to Brel. Binigyan niya ng karapatan si Brel. Binigyan niya ng all-access ticket or ID si Brel para gamitin niya. Pero hindi pa doon nagtatapos. Hindi pa doon nag-e-end sa gawain ng Lord. Kailangan tumugon si Brel. Mamaya yun. Kanino niya ginagawa ang mga ito? Doon sa mga tao na tinawag niya para maging bahagi ng pamilya niya. We don't know kung gaano karami ang tinawag ng Panginoon. We don't know kung sino-sino yung mga iyon. Basta ang sure lang nga ito, kapag ikaw ay nagkaroon ng tsansa makapakinig ng salita ng Diyos at meron kang, alam mo yun, yung parang alab sa puso mo na parang gusto ko yung sinasabi ng Bible. Parang gusto ko pang pakinggan. Yun ay malakas na senyales na ikaw ay tinatawag ng Diyos at gusto ng Diyos na maging bahagi ka ng pamilya niya. And of course, gusto niyang maranasan mo ang hindi lang yung general na kabutihan niya, yung common grace niya, but yung goodness niya para sa kanyang mga anak. Kaya, I find it sad, mga kapatid, na may mga tao na parang, tsaka na, busy kasi ako. What? Kung alam mo lang yung sinasabihan mo ng busy, kung alam mo lang kung ano yung nakapara sa'yo na ibibigay ng Diyos, hindi ka magsasabi ng busy ka. Kung alam mo lang kung gaano kagaganda ang plano ng Panginoon sa'yo, para tawagin ka in the first place, kung alam mo lang, hindi ka magsasabi na, tsaka na lang, busy pa ako ngayon. May aasikasuhin pa ako. Time will come, Pastor. Kung alam mo lang, hindi mo sasabihin ang alinman sa mga yon. Kundi gagawa ka ng paraan. Kung gusto, kung ayaw, amen?
ba't hindi ako itulak ng Diyos? Gusto mo ba talaga itulakan ng Diyos? Baka di mo magustuhan. Mamaya, mauunahan ko sarili ko sa part na yun eh. Ano yung good work na ito, mga kapatid? Kasi, okay, he who began a good work, okay? Yung good work na to, in one word, listen here. Listen, in one word, English, starts with an S. 3 syllables. Ang dulo ay N. And that is, yes, wow. Bigyan ng jacket yan si Jonah. Salvation. Yung salvation ay isang package deal, Daddy, na all in. Okay? Masabihin ng iba, hindi, ang gusto ko lang i-bless ni Lord ang trabaho ko. Ang liit naman, tingin mo sa Diyos. Trabaho lang ang kaya niyang i-bless sa'yo. Ang gusto ko lang, makakuha ako ng gwapong boyfriend. Wow! Yun lang ang tingin mo sa Diyos, yun lang ang kaya ng Diyos mo. Mukhang ibang Diyos ang pinag-uusapan natin. Ang gusto ko lang naman, gumaling ako. Kagalingan lang ang gusto mo. Gusto ko lang, basta ang gusto ko lang maging maayos ang pamilya ko. Wow naman. Okay yan. Pero wag nating mamaliitin ng Diyos na ito lang ang gusto ko. Pamilya ko lang. Ang gusto ng Diyos, hindi lang pamilya mo. From here to eternity, ang sakop ng salvation. Ang iniisip ng iba pag salvation ay kailangan ikaw ay lumipat ng religion. Ang salvation ay hindi paglipat ng religion, kundi paglipat ng management. From sin management to Jesus management. From Team Satan to Team Jesus. Yun ang salvation. Ay, hindi, Pastor, sobra ka naman. Satan naman agad ang usapan. Hindi ganun talaga yun eh. Yung he who began a good work in you, it consists of, number 1, yung ilipat ka ng management. Ikaw ay anak ng Diablo noon, tinan mo ang katabi mo. Ginawa kang anak ng Diyos, tingnan mo uli ang katabi mo ngayon. And I'm not kidding, mga kapatid. Ayaw marinig ng iba yan. Ba't ayaw nila marinig? Yun ang totoo. Dati kang anak ng Diablo. Again, tingnan mo ang katabi mo. Yeah. Let me make you miserable sa maiksing minuto lang, ha? Pero, nandito ka ngayon. Ibig sabihin, it's either na tinanggap mo na talaga totally ang Panginoon sa buhay mo o nag-iisip ka pa. Pero nandito ka, well, it's good for you. Sige po, pwedeng huminga. Pwedeng huminga. And what good work again? It's one word. Salvation. Ano ang salvation? Ang iyong identification as a child of God, ang iyong sanctification, ang iyong glorification, ang iyong justification pa pala yung mas nauna. Yung pinawalang sala ka ng Diyos, that's salvation. Na ikaw ay narin anak, that's salvation. Na ikaw ay pinababanal niya, that's salvation. At yun mahirap na proseso. That's 90% of the job. Yung pagpapabanal sa iyo ng Panginoon at sa akin. Yung glorification, well, a few here on earth, pero mostly sa langit yan. Pero ganun pa man, you will taste heaven even here on earth. Let heaven come down. Your will be done on earth as it is in heaven. That's the goodness of God. Hindi ka lang nag-i-imagine na, yes, pagdating ko sa langit, mararanasan kong kabutihan ng Diyos. Huwag mong antayin ang langit para maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Sure yun, yes. Pero dito pa lang, pwede na. Okay? Ang dami kong problema. Gusto ko na pumunta sa iyo, Lord. Dito sa chapter na to, chapter 1, sabi ni Paul, how I wish na mapunta na ako kay Lord dahil may pakinabang yon. Pero nakikita ko na dapat magstay pa ako. A few years siguro para sa kapakinabangan nyo. To live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, Daddy. At ang mamatay
ay kapakinabangan. Pero don't wish na mamatay na tayo. Wish, wag lang wish pala. Ask the Lord, Lord, miserable buhay ko ngayon sa party na ito. Pwede bang makialam ka dito? Pwede ko bang maranasan ang goodness mo sa area na to? Ng finances ko, ng love life ko, ng business ko, ng attitude ko? Kasi na-imbiyer na ako madalas eh. Lord, pwede bang maranasan ko ang kapayapaan mo? Lord, pwede ko bang maranasan yung pagpapagaling mo emotionally and physically? Lord, pwede bang, sa mga estudyante naman, Lord, pwede bang papasahin mo ko sa subject na to at hindi lang pasado, Lord, medyo taasan mo yung grade ko. Sasabihin ni Lord, sige anak, magtulong tayo ha. Mag-review ka, babasbasan ko yung pag-review mo. Nakikita niyo minsan sa mga memes sa Facebook. At isa sa mga interesting sa akin ay yung isang bata na nasa school, na nakaupo sa kanyang chair, na may, alam mo yung chair na mayroong table na gano'n? Ay, hindi, ano pa? Hindi, table pala na table talaga. Tapos nakakonsentrate siya gano'n. Tapos yung libro niya nakabukas. At ang ginagawa niya gano'n. Okay. So, gets na natin na nagre-review siya. Okay. Ang iba, ginagawang literal. Ginagawang unan ang mga libro. Matutulog ng ginawa ko rin naman yun dati, no? Para pag exam bukas, siguro may isa sa ulo ko na kasi nasa ulunan ko siya. It doesn't work that way, mga kapatid. There must be this partnership. Twice na binanggit sa chapter 1 yung partnership with the gospel. Okay? So again, what's number 1? The sureness of the goodness of God. Number 2, God begins His work. And number 3, God completes His work. Aba, matindi pa to kay Fernando po. Okay? Amen ba? Simulan mo. Tatapusin ko. Kay Lord, sinimulan ko. Tatapusin ko. Okay? Amen ba? Si Erap, huwag niyo akong subukan. Si Lord, subukan niyo ako. Ang mundo, to see is to believe. Ang Bible, to believe is to see. Di ba? So, makikita niyo yung prinsipyo ng Biblia ay opposite sa prinsipyo ng Bible, ng mundo. God completes His work. Will bring it to completion. Now, what's good about completion na word? Completion means to finish something that has begun and end it and bring it to an end, finish it. Kumbaga, pag nagumawa si Lord ng bahay, hindi katulad sa mga nauubusan ng budget, parang titigil mo na, wala tayong budget, wala tayong pampagawa ng bahay. Si Lord, pag sinimulan niya, tatapusin niya. Hindi siya mag-uumpisa hanggat hindi siya dapat mag-uumpisa. Pero pag inumpisahan niya, tatapusin niya. Pag tinawag kanyang anak at tinanggap mo siya bilang anak, tatapusin niya yung sinimulan niya. Kasi tumugon ka eh. At itong, baka maunahan ko na naman sarili ko. Okay, tama. Ito na. Our free will and God's sovereignty. Pag-usapan natin yan. Yan ay medyo conflicting na mga bagay. May mga tao na parang sabi na, kung mabait ang Diyos, ba't di niya lang baguhin ang mundo at baguhin ang mga tao? Hindi niya gagawin yun dahil may free will. Kung makapangyarihan talaga ang Diyos, ba't di niya gamutin lahat ng mga sakit? At para abusuin na naman ng mga tao ang kanilang katawan? Brethren, ang Diyos is sovereign. Wala siyang hindi kayang gawin. At kung gusto niyang linisin ang mundo ngayon, kaya niyang gawin yon. Kaso nga lang, madadamay tayo. Especially kung wala ka pa sa Panginoon. Kung sasabihin ni Lord na, kalba, 50 years ago o 100 years ago, ang kukulitan ng buong mundo. Kung sino ang mga naborn again dyan, kung sino yung nasa akin dyan, basta yan na, kunin na natin yan. At iwan na natin, paano tayo? Halimbawa, kung nagtawag si Lord bago tayo maging Christian, JR. Tapos sabihin ni Lord, wag na, tigilan natin yan. Paano na si JR? Di maglalamierda to sa impyerno. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, nung binigyan kanya ng all access na ID, ikaw ay mag-agree sa kanya
na nagsasabi ka, yes Lord, ako ay makasalanan, ikaw ay banal. Ang kalooban mo, ang susundin ko na ngayon. Naniniwala ako sa iyo, anak na si Jesus, at siya na ngayon ang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ko. Kung ginawa mo na yon, nung araw na yon, nagsimula yung good work sa iyo ng Panginoon as a child of God. Pero before ka naging child of God, gumagawa na si Lord ng good work sa iyo. At inaantay niya, Kuya Dante, na ikaw ay mag-decide. Okay, ano ba? Okay, lahat na ata ng religion, pinasok ko. Ano ba talaga dito? Until such time na hindi pala religion ang kailangan ko. Ang kailangan ko pala ay si Jesus Christ. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon doon, mga kapatid? When people are looking for religion, God is looking for a relationship. Saan ba ako sasapi? Baka iba na sumapi kasi, no? Saan ba ako talagang religion? And did you know, mga kapatid, even si Jesus Christ, hindi niya promote ang Christianity ni anong religion. At even, madalas ko sabihin to, even ang religion nila nung panahon na yon, which is Judaism, hindi niya promote. Actually, binatikos niya. Bakit? Kasi nilinaw niya, hindi ako naghahanap ng religious na mga tao. Naghahanap ako ng mga tao na uhaw at gutom sa akin. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the meek, because they will inherit the earth. Yung mga tao na yun na hindi religion ang hinahanap, kundi may pangangailangan na gustong katagpuin ng Panginoon at na-discover nila na hindi pala yung pangangailangan nila ang mahalaga, kundi yung kayang magbigay ng mga pangangailangan natin. Ang role ng dyablo ay bibigyan ka ng counterfeit na tugon doon sa pangangailangan mo. Ikaw ay nalolungkot at nalolombay? Mayroon ang dyablo dyan. Kaso nga lang, enjoy now, suffer later. Ang Diyos, bibigyan kita. Pero enough para hindi mo sirain ang sarili mo. You see, God's sovereignty, mga kapatid, is so special na hindi niya papakialaman, Rowena, ang iyong sariling desisyon. Ang gagawin ng Diyos ay matyaga siya na bibigyan ka ng kabutihan, hoping sana mapansin na ako ni Bril. Hindi pa rin. Gagawa pa rin ng Diyos ng kabutihan sa iyo, hoping na mapansin na ako ni Eljul. Until such time na talagang second coming na, yun lang, wala na doon. Pero hindi magsasawa sa iyo ang Diyos. And sometimes, especially yung mga anak niya, nagpapadala siya ng pains and hurts and suffering para ma-realize natin na hindi ka kumpleto dun sa pinagkakaabalahan mo lang. Amen ba? Guess niyo ako, mga kapatid? Andiyan ba kayo? Kailangan nating paano ba sabihin ito ng mas madali? Kailangan natin dumating sa punto na yung si Lord lang ba talaga ang sinasabi mo na kailangan mo? Hindi yun kabaduyan, ha? Lord, ikaw lang talaga ang kailangan ko. Kailangan mo rin ng finances, no? Wag na tayong magbakya doon or something na laruin natin yun. Kundi yung katotohanan talaga behind na, Lord, ikaw lang talaga ang kailangan ko. Yun ay literal. Hindi yan yung parang, alam mo yun, parang mabulaklak na salita lang. Hindi. Totoo yun, kapatid. Mag-divert ka. Pumunta ka sa iba. Well, meron mga counterfeit dyan na parang pwede na. Pero hindi pa yon ang kabutihan ng Diyos. Gets niyo ako? Me, as a person, mga kapatid, talagang maraming mga, as we go on sa buhay, maraming mga choices na parang pagdating mo sa isang punto ng buhay mo, Lord, kaliwa o kanan? Ang maganda ron, pag sinabi agad ni Lord, kaliwa or kanan,
or diretso. Ang mahirap doon, pag walang sagot si Lord. At yun ang panahon minsan na hirap ka na. And the Lord is silent. Naranasan niyo na yan? Yung nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible, nothing? Wala? Nagtanong ka sa iba, hindi ka rin satisfied. Yung sinabi niya, basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Oh, alam ko, pero parang meron pa eh. Pero tama sinabi nung kausap mo, magtiwala ka sa Panginoon. During rough times, mga kapatid, na hindi mo alam kung anong will ng Panginoon at nalalabuan ka maski sa alam mo, the best thing na gawin doon ay magtiwala ka sa Panginoon. Amen? At kung feeling mo tahimik ang Diyos sa area ng buhay mo na yun ngayon, okay lang. Kasi bakit? Sabi nga doon sa movie na God's Not Dead Part 2, pag ang mga estudyante ay nag-e-exam, ang professor, tahimik. Pero pag hindi exam, lesson, madaldal ang professor. Diba? Ano ibig sabihin nun? Si Lord magbibigay sa ng instruction. Nagbabasa ka ng Bible, clear na clear. Wow, Lord. Amen, Lord. Pero it's all in the heart, it's all in the head, pero wala pa sa hands. Wala pang experience. Until dadalin ka ng Panginoon, and this is crunch time, mga kapatid, dadalin ka ng Panginoon sa sitwasyon na hindi siya magsasalita at ikaw ay hirap na hirap. Kasi time ng exam. Tahimik ang professor. Kasi binigyan ka niya na ng mga, ang tawag dito, instructions at lesson before. Ang malungkot, kung hindi ka nakinig, yun ang mas mahirap. Amen? Paano mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa panahon na ang tahimik ng Diyos at naguguluhan ka na sa buhay? During examination ng buhay mo na tahimik ang Diyos, anong gagawin mo? After mong magtiwala, mga kapatid, look for God's peace sa puso mo. Pero yung peace na yan, hindi yung sasabihin mo lang na, ay, peaceful ako. At kinokontrol mo yung isip mo, hindi, peaceful ako, hindi, peaceful ako. Ba't uli umiyak ka na? Hindi ka na peaceful pala. Yung peace na sinasabi na yon ay nadyan din. Sa Philippians chapter 4, verse 4. Ang sabi doon, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Pagdating ng verse 7 or verse 9, check na lang. And the God of peace, and the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and your mind. Ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat ng puso mo at ng isipan mo. At hindi pa nagtatapos doon. Bandang dulo, sa verse 9, yeah. What you have learned and received and heard and seen in me. Yung lahat na natutunan natin. Sabi doon, practice it. Gawin mo. At ang sabi doon, and the God of peace will be with you. Una, the peace of God. Mag-iingat sa puso at sa isip mo. Pero habang sinasapamuhay mo yung napag-aralan mo, during times na silent ang Panginoon, ang assurance doon is this. Since tumatrabaho ang Diyos sa'yo, tahimik siya pero hindi siya somewhere at bahala ka sa buhay mo, nakamatsyag siya, mga kapatid. At habang nakamatsyag siya, what happens? Sinisigurado niya na ikaw ay maliwanagan, pero He's silent. Ang gagawin mo na lang ngayon is in your heart of hearts, i-recall ng Panginoon yung mga natutunan mo dati. Kaya kung poor ang devotions mo, hulaan mo, anong gagawin mo rito? Kaya don't deprive yourself of daily devotions. Kasi kailangan mo yun during crunch time. Amen ba? Balikan natin. So, partnership in the gospel. Ito, kapag nalilito ka sa buhay, brethren, huwag mong ititigil ang pag-serve sa Panginoon. Huwag mong itigil ang pag-attend ng church. Ganado ka o tinatamad ka o give up ka na umattend ka ng church. Kasi pag hindi ka umattend ng church, hindi ka umattend ng Bible study, lalong magpipiesta ang mga diablo sa buhay mo.
Kapag naguguluhan ka, nalulungkot ka at nalulumbay ka, lalo ka pang magbasa ng Bible, parang walang message si Lord, okay lang. Kasi nandun ka sa perimeter ng Diyos. Isinasapamuhay mo yung natutunan mo rito. Ang problema, pag wala ka natutunan dito, zero ka rito. Parang exam lang. Gusto mong mag-exam, tapos di ka pa nag-review? Pagdating doon, Lord, tulungan mo ako. Nalay. May previous kang kinaligtaan. Bilang ending, mga kapatid. Conclusion. All God has for us is our best welfare, especially for His children. Join God's family and be receivers and partakers of God's good works. In Tagalog, basahin nga natin na malakas. 1, 2, 3. Amen? Amen? The best things of the Lord are within the family of God. Wala sa labas. Wala sa dyablo lalo. Amen ba? So, let's stand up in the Lord, brethren. Let's stand up.